Alright guys, pag-usapan natin ang katuruan ni Bugoy na Koykoy sa pag-aasawa na hindi ito patungkol sa anumang personal na bagay patungkol sa kanya. It is nothing personal, pero pag-uusapan natin yung katuruan niya kung saan sinabi niya na wala daw nakasulat sa Bible na bawal mag-asawa ng marami. Literal at spiritual ay titignan natin kung ano yung makikita natin na sinasabi ng Diyos sa Biblia. Pero bago ang lahat ng yan, play muna natin tong video niya ng sinasabi niya particular sa bagay na yan. Play natin. Sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang ang asawa mo. Ano Hanapin mo sa Biblia, walang sinabing gano'n. Naniniwala ka sa Diyos? Oo, rektang-rekta ako kay God. Anak niya ako. Naniniwala talaga ako may God kasi pag tumitingin ka sa salamin, parang to talagang may God. Tinan mo itong gawa niya. Hindi ko nag-take time nga siya sa akin. Ano mo yun? Ibang tao, kinapin and paste na lang yun. Sa akin, nag-take time pa siya. Alam mo yun? Nag-isipan. Kung naniniwala ka sa Diyos, sabi kasi sa Biblia, dapat isa lang ang asawa mo. Ano Hanapin mo sa Biblia, walang sinabing gano'n. Kahit anong halungkat mo ng page mo, walang sinabing gano'n. At lahat ng character doon, halos sila may multiple wives. Mismong si Moses na nagsabi ng Ten Commandments, dalawa yung asawa nun eh. Sabi mo, hindi naman mali yung ginagawa mo. Hindi talaga, hindi mali. Tsaka mas maraming babae kaysa sa lalaki. So, paano naman yung iba, di ba? Kung yung one-on-one lang tayo lahat, yung ibang babae hindi makakaranas ng lalaki dahil mas marami sila eh. Kaya nandiyan ka. So ayan mga tol, yun yung sinabi niya. At syempre, inuulit natin, wala tayong personal na galit o ano man kay Bugoy na Koykoy, no? At syempre, di naman niya tayo kilala at hindi rin natin siya kilala personally. Pero dahil sa pagme-mention ng Biblia dito, syempre, lahat tayo pwedeng mag-comment dito. At ito ay publicly done. Naka-public tong video na to. Sinishare niya ito. Itinuturo niya ito. Kailangan natin magsalita at pag-aralan din itong mga bagay na ito. Kailangan natin i-express yung nararapat. Kailangan natin ibahagi at i-criticize kung ano yung mali. At syempre, i-comment din kung ano yung mga nararapat na bagay. At particular dito sa video na pinanood natin sa video niya, kung saan kausap niya si Frank patungkol sa pag-aasawa at sinabi niya wala daw nakasulat sa Biblia, di ba sabi? Anong halungkat mo ng page mo, walang sinabing gano'n. Okay, so syempre pag nagbabasa tayo ng Biblia, maraming bagay tayong titignan dun eh. Hindi siya gaya ng libro na babasahin mo na parang ganun-ganun na lang, science book, alphabetical book, mathematics book, science, o ano man. Hindi siya kagaya ng ibang libro. Kailangan maunawaan natin na literal tayong mga tao, meron tayong laman na kapag pinairal natin yung laman natin, yung pagkaunawa natin sa salita ng Diyos ay syempre literal din mo itong hahanapin at uunawain. Pero sabi sa Biblia, may mga bagay na spiritual na hindi maunawaan ng laman o sa paraan ng literal. Kailangan spiritually mo siya titignan. Pero kung sasakyan natin yung sinasabi niya, literally, wala ka daw makikita nakasulat sa Biblia. Pero hindi yan totoo. Maling-mali siya doon, no? Maling-mali na walang nakasulat sa Biblia. Dahil kung titignan natin dito sa unang Korinto, kapitulo 7, versikulo 1, at basahin natin hanggang 2. Now concerning the things whereof you wrote unto me, it is good for a man not to touch a woman. Nevertheless, to avoid fornication. Let every man have his own wife, and let every woman have her own husband. So makikita natin dito, no, to avoid fornication, no, walang formal deklarasyon ng kanilang pagsasama sa harap ng Diyos at sa harap ng tao. So to avoid fornication, let every man have his own wife. So tignan natin to, yung wife na word, no. Halimbawa, search natin para literal talaga. I-search natin literally. Wife, is it singular or plural? Tingnan natin. So, ang singular daw, wife. Sa kabila, plural, wives. So, ang tanong natin, 'di ba, literally makikita ba ng mata mo na magkaroon daw? So, to avoid fornication, magkaroon daw ang man, ang lalaki ng kanyang sariling asawa. Gayon din sa babae, magkaroon ng own husband. So dito, no, ano ba yung singular ng wife? Pag sinabing singular, 'di ba? Alam natin hindi marami wife. So ano ba
ginamit sa Bible? Wife. Magkaroon ng wife. Sinabi ba magkaroon ng wives? Hindi, di ba? O, lagay naman natin yung husband. Literally, tignan natin. Husband is singular or plural. So sabi dito, plural husbands. The plural form of husband, more than one kind of husband. So husbands yung plural lang, marami. No, maraming lalaki na asawa, husbands. May S. So ano nakalagay dito? Husband. May S ba? Wala. No, so kung Tagalog din, titignan natin yung Tagalog. At tungkol sa mga bagay na sinulat ninyo sa akin, mabuti sa lalaki ay huwag umipo sa babae. Datapwat, dahil sa mga pakikapid, ang bawat lalaki ay magkaroon ng kanyang sariling asawa. At bawat babae magkaroon ng kanyang sariling asawa. So, sinabi ba doon mga asawa? Hindi, di ba? So isa siyang kautusan, katuruan sa Biblia na parang hindi ka magkasala, no? O parang hindi ka na mapasapanganib ng ganong buhay. Ito yung gagawin, no? Magkaroon ka ng asawa, hindi mga asawa. Kasi syempre nga naman, di ba, katulad sa panahon ngayon, di ba, puro sa hilig ng laman, sa gawa ng laman, kagustuhan nila, literally speaking, ay nandun yung hatak ng laman na kahit hindi ka na ikasal, kahit kanino ka pwede, ganito, ganyan. Hindi mo kailangan yung approval ni Lord, approval ng mga tao, approval ng gobyerno, o ano pa mang bagay na usapin ng pagsasama. Gawin mo kung anong gusto ninyo. So, tinuturo ng Biblia, magkaroon ka ng asawa, hindi mga asawa. So, parang kautusan lang yan, di ba? Sinabi, bawal tumawid dito. Literal, di ba? Pinagbabawal. May dahilan yon, no? Pag sinabing bawal tumawid, nakakamatay. Yun yung dahilan. Paano kung sinabi ganitong paraan ng pagbabala o pagpapaalala? Tumawid sa tamang tawiran. Makikita mo ba doon sa salita na yun yung pagbabawal? Literally, hindi mo makikita, pero yung spirit ng katuruan ng salita, sabi nga kahit sa mga batas, yung spirit of the law, ay mararamdaman mo, makikita mo kung ano yung sinasabi. Tumawid sa tamang tawiran. Hindi ka tumawid sa tamang tawiran, may mga consequence yung mga ginagawa natin, mga decision natin sa buhay. At sa Biblia, ganun din, makikita mo kung anong epekto. Diba? Kaya nga may binabanggit sa Biblia na pangangalunya, kapag buhay yung asawa mo, diba? May asawa ka, o yung kinakasama mo may asawang iba, at nagsasama kayo, diba? Halimbawa, kasal siya, nakalagay yun sa Biblia kung babasahin mo. At eto nga, diba, kung makikita mo dito sa Biblia, nakasulat naman gaya ng sa 1 Timothy, makikita mo rin, a bishop then must be blameless, the husband of one wife, vigilant, sober, of good behavior, given to hospitality, up to teach. Dapat nga ng obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, ang pagpigil, mahinahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. Kung ito nga meron kang katungkulan, meron kang pananagutan sa Diyos na gagawin mo dapat, o sabi nga yung trabaho, obligasyon mo spiritually sa Panginoon Diyos, makikita mo, kailangan mo mabuhay ng walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae. So kailangan requirement pala yun. Ang tanong, 'di ba? Ito yung tanong. Ang tanong, 'di ba? Kung namumuhay ka ng Kristiyano, namumuhay ka pa ba sa laman? Kung totoong anak ka ng Diyos, totoong naniniwala ka sa Kanya, tinatanggap mo yung salita niya ng turo. Hindi ka nangangalunya, meron kang asawa. Kung sinasabi sa Biblia na it is good for a man not to touch a woman, nevertheless to avoid fornication. Kung ayaw mo magkasala ng fornication, ay mag-asawa ka, hindi mag-asawa ng mga asawa, maraming asawa, kundi sariling asawa, wife, hindi wives, husband, hindi husbands, ay patungo ka sa, 'di ba, na lumalakad ka, nandun ka, gusto mong maging spiritual, gusto mong maglingkod sa Diyos. At sabi nga sa Biblia, tayo, kung mananampalataya tayo ay mga manggagawa, tayo ay mga naglilingkod sa Diyos. At iba't ibang katuruan ng katungkulan, 'di ba, ng gifts, regalo ng Diyos sa mga mananampalataya sa Kanya. Iba-iba yung gagawin natin, lahat tayo may gagawing trabaho. Kung ikaw ay may paglilingkod sa Diyos, parte doon, 'di ba, yung pagkakaroon ng isa lamang na asawa.
Ngayon, di ba, babalik tayo dun sa sinabi ni Bugoy na Koy-Koy, di ba? Personally, hindi natin siya pwede pakialaman sa buhay niya. Paniniwala niya yan, di ba? Wala tayong magagawa, kundi gawin natin kung ano yung sa atin, gawin niya kung ano yung kanya. Pero kung Biblia ang pag-uusapan, marapat lamang na magsalita din tayo dahil parte yun ng paniniwala natin bilang naniniwala din sa Bible. Tayo pa rin naman bandang huli yung magdidesisyon, 'di ba? Ramdam mo ikaw, 'di ba? Kahit anong reliyon mo pa nga, 'di ba? Alam mo kung ano yung pinag-iba ng maraming asawa doon sa isang asawa. Ikaw, anong masasabi mo sa video na ito? Comment down below. Magkaroon tayo ng talakayan diyan sa ibaba. Siyempre, kita ulit tayo sa susunod na video. See ya. Hi guys, if you enjoy watching videos like this, please hit the subscribe button so you will be updated on our latest videos. You can also follow me on TikTok and Facebook. See ya in the next video. Yo guys, dumating na nga ang ating order. At syempre para dun sa naghahanap ng magandang lock para sa kanilang bike, motor o kung saan man, ay hindi pagkakamali ang pagdaan mo dito. At para sa iyong kaalaman, hindi ito pangkaraniwang lock na nakikita natin. Kung ito ay iyong pagmamasdan, kahit alugin ko ito ay walang mangyayari. Pero once nabaliktarin mo ang silver na metal nito, ay mag-a-activate na ang alarm feature nito. Sapagkat mayroong feature ito na kapag ka inalog, dinistrong ka, tinibag, alug-alugin, ay mag-a-alarm gaya ng mga nakikita natin sa mga sasakyan na mamahalin. Kahit napakalakas ng alarm nito, madali mo lang itong mapahihinto gamit ang susi. At kung sakaling ayaw mo ng maingay, baliktarin mo lang ulit ang silver na metal at mata-turn off mo na ang alarm feature nito. Tara, subukan natin sa motor habang naka-on ang alarm. Click mo lang yung yellow button dyan sa ibaba o link sa comment section o sa aking bio.